So dito, still, palitan natin yung mga numbers. For example, say, lagyan natin 95, say 82, 74. Okay, and then we have 91. And then meron tayong, let's say, 68 and 88. So yung purpose ng gagawin natin dito guys is to check if yung student ba ay pumasa siya or hindi. Okay? So yun yung pinaka mechanics na gagawin natin. So ibabalik lang natin si 0 si I. And then bibilangin nyo 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So 5 lang to. So gagawin nyo ng 6 etong part na to. Okay? So next naman natin ngayon is magdi-declare na tayo dito ng for loop. So ang gagawin nyo, maglalagay kayo ng 4. And then yung variable natin na I, equal ulit natin siya sa 0. So meaning, yung I mo ngayon ay naka-index 0 na. Now, I is less than to 6. So 4, 5. Ngayon, sir, bakit 5? 6 yung number natin. Again guys, ang machine po kasi hindi siya nag-i-start mag-count into 1. Nag-i-start palagi yung index natin sa 0. That's why 0 tayo nag-i-start. Kung bibilangin mo naman kasi yan, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Pero since we are talking into machine, na ang naiintindihan lang ay 1s and 0, so we will start with 0, 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? Now, ang gagawin natin is I plus plus. Yan. And then after nito, magkakaroon tayo ng opening and closing parentheses. Now, dito na papasok kasi titignan natin if nag-pass ba siya or hindi. So, ang gagawin natin, magkakaroon ka ng, magkakaroon tayo dito ng if condition. Sabihin natin if yung grades natin, again, hindi nyo i-include yung number dito kasi ang gumagalaw natin ay I. So, kukunin nyo si I dito, ilalagay nyo siya dito. Now, if yung grades natin is greater than equal siya sa 75, and yung grades natin, okay, so yung grades natin is less than equal siya sa 100. So, ano yung mangyayari? Ang gagawin natin is magsi-see out tayo dito and kukunin natin si grade and then less than, and then magkakaroon tayo ng double quotation, dash, then sasabihin natin, pasado yung student na yon and magkakaroon tayo ng and L. Okay? So, ang next naman na gagawin natin is magkakaroon tayo ng else. So, sa else natin guys, kakopy na lang natin to, paste, and then papalitan lang natin ng failed yung part na to. So, ngayon, kapag ni-run natin yung program, makikita natin dito sa mga grades natin kung saan tayo nag-failed. So, kay 74 nag-failed tayo, kay 68 nag-failed din tayo. So, that's very important guys na alam natin yung concept paano nag-work yung for loop, yung index, at saka yung AND operator natin.